ma'am. Magandang hapon sa inyo lahat, mga kababayan ko dito sa Duterte Street sa Hague. Okay ako today and madami kami napag-usapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbisita ko ngayon at nagkita din kami ng kanyang abogado doon sa loob. Pero maikli lang yung oras. Pero bukas at sa susunod na mga araw ay meron kaming mga meeting. Ako pala, meron ako mga meeting na kasama ang kanya. Gigal. Okay man, okay siya today. Nag-snacks kami habang nagkukwentuhan. Kasi bawal sa akin ang mag-discuss sa kanya tungkol sa kaso niya. Ang pinag-usapan namin ay yung mga aksidente sa dagat na sa loob ng 2 linggo, nakatatlong aksidente na sa dagat at malungkot na marami ang mga namatay at marami pa ang hinahanap. So yung uncertainty ba, pinag-usapan namin ni Pangulong Duterte, yung kung ikaw yung mahal sa buhay na naiwan, na naghahanap, hindi mo alam kung buhay pa ba, patay na ba. So yun yung dun yung hindi ka makatulog, iyak ka lang ng iyak, yung uncertainty ng kanilang mga mahal sa buhay. So napag-usapan namin. I strongly condemn these acts, especially that I come from Mindanao. Dahil yung mga ganito na mga pangyayari nagpapakita ng degradation ng peace and order. Hindi siya napapansin ko sa mga otoridad para life goes on. Normal lang na meron kang nakikitang RPG sa gitna ng daan in broad daylight. Hindi yan normal at hindi yan dapat pinapalampas. Dapat merong malalim na investigasyon kahit pa man sabihin natin na namatay yung mga nag-ambush. Dapat merong malalim na investigasyon na paano nangyari ito at paano nagkakaroon ng RPG ang mga, siguro sabihin na natin, civilian. Kasi hindi naman talaga yun mga uniformed personnel.